Sa likod ng ganda, kasikatan at magandang buhay na nakikita ng publiko, may isang yugto sa buhay ni Andy Eigenman na tahimik pero napakabigat. Isang panahong siya ay unti-unting nauubos sa laban na walang nakakakita. Dumating sa punto na hindi na siya masaya. Halos wala nang natira sa kanya emotionally at kailangan niyang harapin ang sarili niyang sakit habang patuloy siyang hinuhusgahan ng mga tao. Nasa rurok na siya ng kasikatan pero pakiramdam niya ay nawawala siya sa sarili. Inamin din ni Andy na naranasan niya ang postpartum depression. Habang sa ibang panayam ay sinabi niyang lumayo siya dahil hindi na siya masaya sa buhay showbiz na meron siya noon, lalo na noong pumanaw ang kanyang ina. My nanay, she passed away and I didn't plan to cry. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba siya nakabangon mula sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay nito sa amin. Maraming salamat po. Lumaki si Andy Eigenman sa isang kilalang showbiz family. Siya ay anak ng veteranang aktres na si Jacqueline Jose at ng aktor na si Mark Gill. Dahil dito, bata pa lamang si Andy ay nasa mundo na siya ng showbiz, lumaki sa camera, scripts at spotlight. Para sa marami, parang madali ang landas niya. Pero ang totoo, mas mataas ang inaasahan sa kanya. Hindi sapat na maging okay, kailangan maging mahusay. Hindi sapat na sumabay, kailangan manguna. Bata pa lang, dala na niya ang bigat ng pangalang Eigenman, pero pinili niyang patunayan ang sarili. Hindi siya umasa sa apelyido, pinaghirapan niya ang bawat role at bawat pagkakataon. Noong 2010, dumating ang proyektong nagbago sa kanyang career, ang teleseryeng Agua Bendita. Dito niya pinatunayan ang kanyang husay bilang aktres, ginampanan ang dalawang magkaibang karakter na parehong tumatak sa publiko. Mula rito, tuloy-tuloy ang kanyang pag-angat, sunod-sunod ang proyekto, pelikula, teleserye at endorsements. Isa siya sa pinakahinahangaan na young actresses ng kanyang henerasyon. Sa paningin ng publiko, nasa kanya na ang lahat, kasikatan, pera at oportunidad. Mula rito, tuloy-tuloy ang kanyang pag-angat, sunod-sunod ang proyekto, pelikula, teleserye at endorsements. Isa siya sa pinakahinahangaan na young actresses ng kanyang henerasyon. Pero habang tumataas ang kanyang nararating, mas lalo namang bumibigat ang kanyang dinadala. Sa likod ng kamera, may pressure, may pagod, may lungkot. Sa showbiz, hindi sapat na magaling ka. Kailangan perpekto ka. Kailangan kontrolado ang emosyon, maingat ang bawat galaw, at handang tanggapin ang kritisismo anumang oras. At habang patuloy siyang hinahangaan, unti-unti namang nawawala ang kanyang sarili. Hanggang sa isang araw, isang balita ang yumanig sa kanyang buhay. Noong 2011, isang balita ang biglang yumanig sa mundo ng showbiz. Lumabas ang usap-usapan na buntis si Andy Eigenman. Sa panahong kasagsagan pa ng kanyang kasikatan at nasa gitna ng kanyang lumalagong career, sa murang edad na halos 20 taong gulang pa lamang, hindi inaasahan ng marami na haharap siya sa ganitong sitwasyon. Mula sa rising star, naging sentro siya ng intriga. Ang paghanga ay napalitan ng panghuhusga. Ang suporta ay napalitan ng batikos. Sa una, itinuro si Albie Casino bilang ama dahil siya ang boyfriend ni Andy noong panahong iyon. Kaya agad itong pinaniwalaan ng publiko at naging sentro ng matinding kontrobersya. Dahil dito, nasangkot si Albie sa isang isyu na umabot sa puntong naapektuhan ang kanyang imahe at career, habang si Andy naman ay patuloy na hinaharap ang pressure ng pagiging buntis sa gitna ng intriga. Ngunit sa likod ng kontrobersya, may katotohanang hindi agad nalaman ng publiko, ang kanyang komplikadong relasyon kay Jake Ejercito na nagsimula pa noong kabataan nila. Habang umiinit ang sitwasyon, mas lalo pang gumulo ang kwento nang madawit ang kanyang pangalan. Isang taong mas piniling manahimik upang protektahan ang bata sa mas malaking gulo. Habang walang malinaw na sagot, patuloy ang haka-haka at mas lalong lumaki ang issue sa social media at showbiz news. Lumipas ang ilang taon na puno ng speculation at kontrobersya hanggang sa tuluyan nang lumabas ang katotohanan noong 2016 na kumpirma na si Jake Ejercito pala ang tunay na ama ng kanyang anak at dito tuluyang nalinis ang pangalan ni Albie. Matapos ang matagal na panahon ng pagdududa, sa kabila ng magulong simula, pinanindigan ni Jake ang kanyang responsibilidad bilang ama. Hindi lang sa suporta, kundi sa pagiging present sa buhay ng anak. Sa paglipas ng panahon,
nabuo ang maayos na co-parenting setup nila ni Andy Eigenman kung saan parehong inuuna ang kapakanan ng bata. Pero kahit natapos ang kontrobersya, hindi doon natapos ang laban ni Andy. Pagkatapos niyang manganak, mas lalo pang naging mabigat ang kanyang pinagdadaanan, hindi lang pisikal kundi lalo na sa emosyon at mental na aspeto. Inamin niya na nakaranas siya ng postpartum depression, isang kondisyon na hindi niya inaasahang haharapin bilang isang ina. May mga gabing umiiyak siya mag-isa, puno ng pagod at mga tanong sa sarili. May mga araw na pakiramdam niya ay hindi siya sapat bilang ina. Hindi niya ito napaghandaan. Akala niya noon, ang pinakamahirap ay ang pisikal na pagbabago ng katawan, pero mas mabigat pala ang laban sa isip at damdamin. Kasabay nito, unti-unti niyang nararamdaman na nawawala siya sa sarili. Kahit napapalibutan siya ng tao, pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Pero sa kabila ng lahat, pinili niyang lumaban. Hindi niya itinago ang kanyang nararamdaman. Sa halip, ibinahagi niya ito, humingi ng tulong at unti-unting tinanggap ang kanyang pinagdadaanan. At doon nagsimula ang kanyang paghilom, isang hakbang sa bawat araw. Hanggang sa dumating si Andy Eigenman sa isang punto na kailangan niyang pumili, ipagpapatuloy ba niya ang buhay sa showbiz o uunahin niya ang sarili niyang kapayapaan? At sa desisyong ikinagulat ng marami, pinili niyang lumayo sa mundo ng kamera, ilaw at walang katapusang usap-usapan. Unti-unti niyang iniwan ang magulong buhay sa lungsod at piniling magsimula muli sa Siargao. Hindi ito naging madali, lalo na noong una ay hindi sang-ayon ang kanyang ina. Nang hinayang ito sa kanyang career at nag-alala sa kanyang kinabukasan. Pero habang tumatagal, nakita niya ang pagbabago kay Andy, ang kapayapaan, ang pagiging totoo at ang kaligayahan. At kalaunan, siya pa ang naging pinakamalaking taga-suporta ng bagong buhay ng kanyang anak. Sa Siargao nagsimula ang tunay na pagbabago. Dito niya natutunang mabuhay ng simple. Walang pressure, walang kailangang patunayan. Dito rin niya nakilala si Filmar Alipayo na naging partner niya sa buhay. Sa kanya, naranasan ni Andy ang isang relasyon na hindi umiikot sa kasikatan kundi sa tunay na koneksyon. Unti-unti, bumuo sila ng pamilya. Ngayon, kilala na siya bilang content creator, entrepreneur at hands-on na ina. Sa kanyang vlog na Happy Islanders, ipinapakita niya ang kanilang simpleng buhay, hindi perpekto pero totoo. Ngunit hindi rin naging perpekto ang lahat. Dumaan sila sa mga pagsubok bilang magpartner, nasaktan pero pinili nilang ayusin, mag-usap at ipaglaban ang kanilang pamilya. At sa gitna ng lahat, dumating ang pinakamabigat na pagsubok, ang pagkawala ng kanyang mga magulang. Para kay Andy, isa ito sa pinakamahirap na pinagdaanan niya. May mga araw na hindi siya makabangon at mga gabing halos hindi niya kayanin ang lungkot. Pero kahit ganoon, pinili niyang magpatuloy. Hindi dahil madali, kundi dahil kailangan, para sa kanyang mga anak, para sa sarili. Ngayon, malinaw na sa kanya kung ano ang tunay na mahalaga, hindi kasikatan, hindi pera, kundi ang pamilya, ang sarili, at ang kapayapaan ng isip. Ang kwento ni Andy Eigenman ay hindi lang kwento ng isang artista. Isa itong kwento ng isang taong napagod, nasaktan, nagkamali, nawalan, pero piniling bumangon. At sa mundong puno ng ingay at expectations, minsan, ang pinakamahirap gawin ay ang piliin ang sarili mo. I-comment ninyo ang inyong opinyon sa ibaba. At kung gusto ninyo ng mga ganitong kwento tungkol sa buhay ng mga artista, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa susunod nating video. Maraming salamat sa inyong panonood.